Tanda ko na ito, medyo mahaba na yung kwento, no? So, saan tayo mag-focus? Yung Yellow Friday. Yellow Friday. Bakit Yellow Friday? Actually, it started before umuwi si Ninoy Aquino kasi na na-assassinate yun, no? Baka hindi nyo alam sa inyong history. There was a protest movement already. So ano yung protesta namin? Against Marcos, the father of our current president. Diktador talaga. Tanggapin na natin yung term na yan. He was a dictator. He imposed martial law. Dahil dun sa martial law na yun, maraming violations, no, ng human rights. And I can attest to that. Marami akong classmate na pinatay, yung nag-underground. My husband became a human rights lawyer because he had to defend those people who approached him na nanghihingi ng tulong. Kasi kinulong na, na-rape na, nandyan na sa preso. So who was a lawyer or who were the lawyers brave enough to fight the dictatorship? So yun hindi inyo maramdaman, pero noon talaga mahirap yung buhay noon. Kasi you cannot speak out. Pag nagsalita ka dyan, you're in danger of being arrested. Pero ito si Nanay Suling, she was really very vocal. And I recall one incident doon sa Ateneo de Davao. Pinatawag kaming lahat. Kasi ang style noon, ganito yan, no? Kasi martial law, martial means military, no? Patawag ang grupo, tapos tatanungin yung grupo, sinong gusto mag-merienda? Siyempre, hands up. Merienda. Next day, sa Diaryo, surrenderist. Surrenderist na kami. Kasi napicturan. Sa ibang grupo naman, tatanungin, who comes from Buhangin? Siyempre, hands up. The next day, sa Diaryo, nag-pledge allegiance na to the administration. So, ganun ang style. Anyway, I was a teacher of the Ateneo at that time. I started teaching in 1966. That was in the 80s. No? Marami akong estudyante at saka classmate who went underground. Pag nag-underground, ibig sabihin, namundok na, no? Nag-join na sa yung protest na talaga, matapang na protest kasi na-carry na sila ng arms. Ang protest movement dito sa urban, yung magmarcha kami, no, in protest. Bakit kami nag-marcha noon? Grabe, ang presyo, kataas. Kaya ang panawagan noon, ibaba ang presyo. Hindi na kaya ng mga tao. Walang sabon, walang asukal, walang bigas. Itaas ang sweldo. I can never forget. No, para establish ko lang yung context, bakit nagkaroon ng protest. Kami mga teachers sa Ateneo, hindi naman malaki ang sweldo noon talaga, no? Walang sabon, walang gatas para sa iyong anak. Kasi sa grocery, ang allow lang, ilan gani yun do? Isa lang kakilo na asukal for one family. Paano mo i-asukal yung gatas ng mga bata? So ang style gani, mag-spread out na lang. Kung may anak ka extra na doon ka sa aisle na yan para ma-entitled ka pa to another kilo. Ako dito for 1 kilo. Sabon. Pag-usap ko kami mga teachers, paano ito? Wala tayong sabon. Oh, meron daw murang sabon doon sa grade, ano pa yun? Sa daw? Grade 4, oh. So, mag-utos kami ng isang teacher, siya ang magpila doon. Pagdating sa Ateneo, hati-hati na namin yung sabon. Basic kasi yun di ba? Sabon, gatas, asukal. Anyway, that was the context. So, may protest talaga. Consumo Davao was very active. Ang aming women's groups, I was with the women's group. Active din kami. Then, nag-announce, pauwi na si Ninoy Aquino. Si Ninoy was in the States and he was the symbol of the opposition. No? Kasi tatakbo na. Kasi magkakaroon na ng election si Marcos, gave way to the panawagan, dapat may election na tayo kasi wala talagang election. Forever na siya na presidente. So, uuwi na si Ninoy. Diba, maalala niyo yung kanta, yung tie a yellow ribbon round the old oak tree. Yan sa States, ang practice, pag may uuwi na sundalo,
Buhay man o hindi, ang mga sa community, mag-tie, di ba ma'am? They would tie a yellow ribbon around the trees as a sign of welcome. No? You're coming home. So when Ninoy Aquino announced that he was coming home, people were happy. O sige, yan ang pwedeng i-counter natin kay Marcos. So mag-tie na tayo ng yellow ribbon. Sa tarmac pa lang, di ba? If you read history, hindi pa gani sa aeroplano pa lang, binaril na. Tapos baka Bisaya pa yung nagbaril kasi sa tape, pusila. O, hindi pa yung Tagalog, pusila. Yung Bisaya, yung isang umakyat kasi ang mga military doon sa aeroplano para i-escort daw siya. Eh, hindi pa nga nakababa sa hagdanan. Meron nang sumigaw, pusila. O, ayun. So, the famous picture that you see, di ba yung may nakaputi na nakahiga doon sa tarmac, yun si Ninoy. So everybody was shocked. Imagine we were ready to welcome somebody as the alternative to the dictator. Tapos pinatay. Kaya grabe yung nag-igting ang protest. No? Kasi lalong nagalit ang mga tao. And then the mother of Ninoy said, huwag ayusin ang mukha. Kung ano ang itsura niya pagkapatay with all the bruises and all the injuries, everything. Talagang yung funeral niya, yun Ma'am Riz, di ba? Madaming ilang 10-wheelers talaga ang sumama ng mga tao. Yun na ang the start of the protest movement. And as a symbol, yung yellow ribbon, which was supposed to be a symbol of welcome, yun ang naging symbol of protest, the yellow ribbon. So in Manila, it started. Ang Davao, meron ng protest movement talaga dito sa Davao. Dati na. Davao is a very vibrant, na aware talaga ang mga tao, conscious about what's going on. Hindi lang nadyadyaryo, kasi ang mainstream media, Manila man. No? So, di ba hanggang ngayon, ang tingin sa taga Mindanao, taga Davao, mga kuana, mga taga-Bukid, no? Ganon. So, ang Davao nag-continue sa protest. Pero this time, we took na the yellow. Kasi si Nanay Suling, nag-lead na siya. Very active sa women's movement. So, join kami. And Friday ang pinili na day na mag-yellow. Kasi symbol nga, yellow. Lahat mag-yellow. Tapos yung takot pa man din ang ibang grupo. Ang mga opisina, they were still afraid to show their protest, their opposition. Pero in a way, they wanted to show their opposition. Kaya ang ginagawa nila, magputol ng mga nadyaryo. No? I-shred nila ang mga dyaryo. Tapos kaming nagamarcha, led by Nanay Suling and Doc Riz, mga kuan man sila, icons, mga sikat kaniyan to. Sunod, kami kuan lang ni civilian upod-upod. No? Sama-sama. Pag nagdaan kami sa isang building sa Claveria at nagbuhos ang confetti, no, galing sa kung anong floor, ibig sabihin na ay supporter niya. Hindi lang maka-voice, no? Hindi lang maka-join sa marcha. So, habang nag-marcha kami, yung supporters buhos ng mga papel, nagigupit-gupit na nila. Di ba ganon yan? So, mahappy ka kasi pag nagbuhos na yung confetti, ibig sabihin, meron tayong mga kasamahan dyan. So si Nanay Suling ang nag-lead, sila Doc Riz, mga lalaki, of course, sila Ray Tevez sa Consumo, sila Lito Lorenzana, kami, sama-sama, kay mga civilian, upod-upod lagi. No? And then, as a teacher, we would tell the Jesuits, Father, may klase kami ngayong Friday, sorry, absent kami ngayong Friday because we are going to join. Pero si Father Malasmas, Jesuit, ayan, he was at that time the headmaster of the grade school. Drive na siya nung kanyang pick-up na kagang-kagang kasi doon namin ginalagay yung mga placard. Hindi siya man ang magkolekta ng placard. So, everybody was involved, even those who could not physically be present in the march. Join sila by throwing the
confetti. No? So that's my part now. Si Ma'am Risa. To be continued. Thank you, Ma'am Luz. At ngayon, si Doc Riz na naman ang magkwento. Mamaya, magtanong tayo sa kanila ng more questions. Oh, thank you. Pat May, this is my answer to your query in your column. Where are the committed citizens? So I